Magandang araw mga manunood, nandito kayo sa Crossmota, mga racing motorsiklo na 50cc ang makina. Naganap ang gintong panahon ng mga karerang ito noong dekada 60 at 70. Malalakas ang makina ng mga sasakyang ito at para magamit ng husto, pinagsama ito sa 8 at 9 speed na transmission. Ang bilis ng mga mababagsik na 50 ito ay sobra sa 100 at marami pa silang record. Sa kwentong ito, ikukwento ko ang 5 pinakamabilis na 50cc motorsiklo sa kasaysayan. At lahat ng 5 makinang ito ay sadyang ginawa noong kanilang panahon para magtala ng record sa bilis. Umupo ng komportable at mag-enjoy sa panunood. Kaya, una sa listahan natin ang Aleman na record holder na Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum 2. Kung susuriin natin ang record-breaking na takbuhan ng Neckarsulmer Strict Maschinen Union, makikita nating may 4 na makinang tinawag na Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum na may index 1 hanggang 4. Ang unang dalawa ay may kapasidad na 50 cm kubiko, ang pangatlo ay 125 at ang pang-apat ay 250. Lahat ng mga motorsiklong ito ay dinevelop sa tulong ni Gustav Adolf Baum, isang designer at taga-disenyo ng motorsiklo at kasabay na racer. Si Baum ang nakaisip na ilagay ang piloto na bahagyang nakahiga sa likod ng kokon ng streamliner na motorsiklo. Dati, para sa aerodynamics, nakadapa lang ang mga racer sa motorsiklo. Ipinakita ni Gustav ang kanyang unang proyekto sa publiko sa Neckarsulm noong Marso 27, 1951. Inaprubahan ito ng pamunuan ng Neckarsulmer Strict Maschinen Union at pagsapit ng 1954 handa na ang record-breaking na motorsiklo. Sa Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum 1, nagtala si Gustav ng 11 speed records sa isang taon. Pinakamataas ang 100, 27.8 km/h average speed sa flying mile. Sa kasamaang palad, ang imbensyon ni Gustav ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong Mayo 23, 1955 sa Nürburgring. Ngunit hindi ito naging sagabal sa Neckarsulmer Strict Maschinen Union at noong 1956, inilabas na ang Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum 2 sa Mayo. 1956, nagtala si Hermann Paul Müller ng record sa tipid gasolina gamit ang motor na ito. Sa Hockenheimring, tumakbo siya ng 65 laps o 500 km sa average na bilis na 100 km/h. Sa kabuuan, 5 65 litro ng gasolina lang ang nagamit. Katumbas ng 1 13 litro bawat 100 km. Noong Agosto 1956, pumunta ang koponan ng Neckarsulmer Strict Maschinen Union sa maalat na lawa ng Bonneville sa Amerika para sumali sa karera. Dinala ng koponan sina Baum 2, 3 at 4. Nagtala ng record ang una at ikalawa, habang naaksidente ang ika-4 sa pagsubok na karera. Kaya, ano nga ba ang Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum 2 at anong record ang kaya nitong maabot? Ang motorsiklo ay may streamlined na hugis sigarilyo at timbang na 127 kilo lang. Ang 49cc na 2-stroke na makina ay may 13.5 lakas kabayo ng lakas sa 12,000 na revolusyon kada minuto. Kamangha-mangha ang resulta. Umabot sa 176 km kada oras ang pinakamabilis na Neckarsulmer Strict Maschinen Union Baum 2. Malalampasan ng teknolohiya mula sa isa pang kumpanyang Aleman ang record ng Neckarsulmer Strict Maschinen Union makalipas ang 9 na taon. Ang pangalan nito ay Kreidler. Nagsimula ang gumawa ng mga seryeng motorsiklo ang kumpanyang Kreidler noong 1951 at pagsapit ng 1958, isang katlo ng mga motorsiklo sa Alemanya ay mga 50 Kreidler. At dahil sa tagumpay sa benta, pagmamahal ng tao sa teknolohiyang ito, at dahil sa naipong kapital, nagpasya ang kumpanya na sumali sa mga karera at makalipas ang ilang panahon ay sumali rin sa mga pagtatangkang makapagtala ng record. Noong 1965, handa na ang record na motorsiklo ng Kreidler, ang Cigare, na ang pangalan ay tumutugma sa hugis ng fairing nito. Ang 49cc na 2-stroke na isang silindrong makina ng teknolohiyang ito ay nilagyan ng kompresor at pinapagana ng methanol. Ang pinakamataas na lakas ay 15 kabayo sa 15,000 revolusyon kada minuto. Dahil ang tuktok ng lakas ay nasa medyo makitid na saklaw ng revolusyon,
Gumamit sila ng 8-speed na transmisyon para sa pinakamataas na paggamit ng potensyal ng makina. Ang bigat na may kargamento ay humigit kumulang 100 kilo. Noong 1965, nagtungo ang koponan ni Kreidler sa Salt Lake ng Bonneville, ang meka ng bilis. Noong Oktubre 23, nagtala si Rudolf Kunz ng bagong record sa 1 milya, 1 kilometro at 10 kilometro. Naitala ang pinakamataas na bilis na 210.63 4 na kilometro bawat oras sa mga rekord na karera. Kasalukuyang nakaimbak ang rekord na motorsiklo sa Motomuseo sa Neckarsulm. Ang sumunod na rekord sa bilis gamit ang motorsiklo na may makinang 50 cm kubiko ay itinakda ng maalamat na Olandes na motokrosista na si Henk van Kessel. Unang lumabas ang record ni Kessel noong 1972 sa 50 kubiko na karera gamit ang makina ng Kreidler. Sa ikalawang season niya sa MotoGP noong 1973, 2 beses siyang nagpodium. Pagkalipas ng 1 taon, naging kampeon ng mundo si Henk sa 50cc class, bahagi lang ng tagumpay ang matagumpay na piloto. Napakahalagang bahagi ang disenyo ng record na makina at ang mga buwan at taon ng masusing pagtatrabaho ng mga inhinyero sa pagbuo ng mismong makinang ito. Sa puntong ito ng kwento, dapat parangalan si Piet Plampen, isang Olandes na designer ng makinang pangkarera. Noong dekada 70, nabighani si Plampen sa ideya na lampasan ang record ng Kreidler noong 1965. Noong 1976, sinimulan nilang gawin ang motorsiklo kasama ang kanyang koponan. Ginamit nila ang kilalang makina ng Kreidler bilang power unit na napaabot ng koponan ni Plampen sa 20 kabayo sa 15,000 revolusyon kada minuto. Ang transmission ay 800. Ang taas ng streamliner ay katumbas ng taas ng naunang record holder na Kreidler. Ngunit ang disenyo ni Piet ay 1 metro na mas mahaba. Sa proseso ng paggawa, sinubukan ng koponan ang 5 bersyon ng frame bago nila nakuha ang kinakailangang katatagan, tibay at kontrol ng disenyo sa matataas na bilis. Sa loob ng 8 buwan ng masusing pagtatrabaho, ganap nang natapos ang makina. Ang motorsiklo ay pininturahan ng itim at pinangalanang Black Arrow. Bilang piloto, napili ang sumisikat na bituin ng karera na si Henk van Kessel. Noong Lunes, 5 ng Setyembre, 1977, dumating ang sandali para magtala ng record. Dapat ding tandaan na ang planong ito ay itinago sa lihim hanggang sa huling sandali. 14 na araw bago ang karera, inabisuhan lang ni Piet ang FIM at iba pang mga organisasyon. 2 araw ang itinakda para suriin ang mga makina sa runway sa timog ng bansa. Walang isinagawang pagsubok sa wind tunnel kaya marami ang kaba. Ang record na karera ay naganap sa ginagawang kalsada ng Riksväg A50. Sa unang araw, nagkaproblema si Tian-O. Hindi gumana ng maayos ang chronometric na kagamitan at mahangin ang panahon. Napagpasyahan na magsagawa ng trial run gamit ang ordinaryong high-octane na gasolina sa motorsiklo. Ipinakita ni Black Arrow ang 217.156 kilometro bawat oras na resulta. Magandang resulta pero kulang pa. Kinabukasan, gumanda ang panahon, nilagyan ng metanol ang motorsiklo at nagtala ng bagong record si Henk van Kessel. Sa isang direksyon, tinakbo niya ang 1 kilometrong may bilang sa bilis na 214,689 km kada oras at pabalik naman sa bilis na 228,483 km kada oras. Ang FIM-AM approved na resulta ay 221,586 km/h na average ng 2 takbo. Ang bilis na 228.5 km/h sa pangalawang takbo ay nalampasan lang noong 2008. Ang pandaigdigang record sa bilis ay nakuha ni Jan Huberts noong Agosto 3, 1981 sa Hubo, Kazal, binasag ang record ng Black Arrow. Isa na namang kwento ito ng grupo ng tao sa pagsungkit ng record. Si Jan ay may negosyo na tinatawag na Huvo. Sa tulong ni Piet Plampen at ng Kazal, matagumpay na kumpanyang Portuges noong dekada 70 sa paggawa ng 50cc motorsiklo, itinayo ang makina para sa record na karera. Noong Agosto 3, 1981 sa bagong 6 km, bahagi ng Highway A6, malapit sa Lelystad na hindi pa nabubuksan. Si Jan Huberts ng Olanda, gamit ang kanyang Kazal Hubo Plampen,
ay bumasag ng mga world speed record sa distansyang 1 km. Ang average na bilis ay umabot sa 200, 24 tuldok, 58 kilometro kada oras. Sabi ni Jan Huberts, mas maganda pa ang 10 to 20 kilometro kada oras na resulta kung mas mahaba ang tinakbo ng motorsiklo. Ikinuwento ni Huberts na natakot siya sa karerang ito dahil iisa lang ang disc brake sa likod ng sasakyan at 2 beses na siyang nabigo rito sa mga pagsubok. Matagal ding nanatili ang record ni Jan Huberts pero hindi tumitigil ang mundo at sooner or later magkakaroon talaga ng grupo ng mga mahilig na kayang magtala ng bagong record sa bilis. At nangyari nga ito. Si John Badenbaum, isang master sa paggawa ng mga metal na estruktura, at si Eric Noyes, isang inhinyero mula sa National Aeronautics and Space Administration, ay nagpasya na magtala ng bagong record sa bilis sa klase ng 50 cm kubiko. Sinimulan nila ang paggawa ng streamliner gamit ang kanilang karanasan at technical na solusyon. Power unit nila ay 2 stroke, Minarelli AM, 6 mula Aprilia RS-50. Pinili ng mga taga-disenyo ng record-breaking na motorsiklo ang makinang Minarelli. Ayon sa kanila, matibay ito sa iba't ibang tuning at modifikasyon at madaling makahanap ng pyesa. Inayos ng mga lalaki ang makina para gumana sa methanol, nilagyan ng turbocharger at nakamit ang humigit kumulang 20-23 kabayo ng lakas. Handa na ang motorsiklo noong 2000 at 6 na 2006. Narito ang halimbawa ng isang hindi inaasahang problemang maaaring lumitaw bago ang karera. Sa huling sandali, nalaman na hindi kasya ang piloto sa maliit na espasyo ng record na motorsiklo. Ito ay dahil ang fire-resistant na kasuotan ng piloto ay 2 sentimetro ang kapal. Agad nilang naayos ang problema matapos mag-eksperimento sa fairing. Noong 2000 at 6 na 2006, ang Bootfab Streamliner sa Bonneville Salt Flats ay nagpakita ng average na bilis ng biyahe papunta at pabalik na 215,483 km/h na 9 kilometro ang kulang kumpara sa dating record. Noong Setyembre 2008, naitala ang bagong record na 233 tuldok 39 km/h. Hanggang ngayon, walang pumapantay sa resulta. Pero sino ang nakakaalam kung anong mga record pa ang darating? Sa pagtatapos ng kwento, gusto kong sabihin na maraming beses nang sinubukan magtala ng bagong record sa klasing ito. Pero hindi basta-basta pihitin ang throttle at magtala ng bagong record. Maraming technical na issue ang kailangang lutasin sa aktibidad na ito at mataas din ang panganib. Sa kasamaang palad, may ilang racer na namatay habang hinahabol ang tugatog ng kasikatan nila. Halimbawa, narito ang isang malungkot na kwento. Noong 1984, nais ng Argentinong si Vife Romeo magtala ng record gamit ang buliding ito. Dapat sana itong mangyari noong Disyembre, 1984 sa Pampa del Leoncino sa Argentina. Natuyong lawa ito na matatagpuan sa taas na 2 kilometro. Gayunpaman, habang tumatakbo si Vifra, bumagsak sa tagiliran ang kanyang sasakyan sa mataas na bilis at namatay ang piloto. Ganyan po mga kaibigan, ang kwento ng 5 pinakamabilis na motorsiklo na 50 kubiko lang ang makina. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Salamat sa inyong atensyon. Pinahahalagahan namin ang inyong pag-share, pag-subscribe at pag-komento sa channel. Salamat sa lahat ng nagbibigay ng pinansyal na suporta sa aking channel gamit ang mga detalye sa description. Hanggang sa muli nating pagkikita.